Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam nyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, dinadamay nila, wala namang kinalaman yun sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga ghost project, di ba? Dapat managot po yun. Ipilit nilang inililihis ang katotohanan ngayon. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Alam nyo, meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Katulad ko, dinadamay kami, lahat naman ng pamilya dito sa mundong ito, meron naman tayong mga negosyo pamilya natin. Ako, may negosyo po pamilya ko, wala pa ako sa mundong ito. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. I observe delikadesa at hindi po ako nakikialam sa mga negosyo ng aking pamilya dahil may trabaho po ako bilang senador. I observe delikadesa, hindi po ako nakikinabang sa negosyo ng pamilya ko at hindi po ako nakikialam at hindi po ako nagbibigay ng pabor kahit kailan po. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumpukin po yung may kasalanan, yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, wala tayo rito ngayon, di ba? Serbisyo ay magserbisyo. Senator Juan Bongo! Go, go, go! Go, go, go! Ayan, binibigyan po ng wheelchair si Papa, si Tatay. Ayan. Bulilas, Piñas, Pulang Lupa, Uno. Palakpakan natin, Senator Bongo! Ayan. May bibigyan din siya ng cane. Wala tayong buntis ngayon, ano ha? Ayan. Ayan, muli mga kabarangay, Pulang Lupa, Uno. Ngayong hapon kasama po natin si Senator Bongo na talaga naman po umaalalay sa bawat Pilipino na siya ang aming tunay na may malasakit pagdating sa serbisyong totoo. Ayan, dumating na ng aking kaibigan, siyempre pa, Ginoong Martin Cantanar. Yes, Sir Martin Cantanar, kasama na din natin ngayong hapon. Numero unong senador ng ating bayan, walang iba kundi si Mr. Malasakit, Senador Bongo! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Alam ko mahirap po masunugan. Kahapon galing po ako ng Malabon. Mahigit 1,000 individual o mahigit 400 families pong nasunugan doon. Namigay rin po ako ng tulong sa kanila. At parati kong sinasabi sa mga nasunugan, magtulungan po tayo. May nasaktan ba rito? Wala? Importante po sa akin, walang nasaktan. Importante po sa akin ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Ang gamit po, nalalabhan. Ang damit, nalalabhan, nabibili. Ang pera, kikitain natin pag nagsipag lang tayo. Pero yung pera kikitain na hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante po, buhay tayo, magtulungan po tayo. Nandito po kami ngayon, ang inyong mga opisyales, para tumulong po sa inyo. Ako naman po, sa abot ng aking makakaya, tutulong po ako sa inyo. Kahit sa sulong ng Pilipinas, nasa kaya po ng aking katawan at panahon, pupunta talaga ako. Noon pa man, may eleksyon o wala, pupunta talaga ako. Ngayon, tapos na eleksyon, mas dapat nga nandito kami para magservisyo sa inyo, di ba? Hindi yung panahon ng eleksyon pupunta sa mga lugar para mamigay ng tulong. Ito po yung panahon
na makatulong sa inyo at makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamati po. Alam ko malungkot kayo pero huwag kayo mawala ng pag-asa. Nandito po kami para bigyan kayo ng konting pag-asa po. Sa mga pasyente, kanina may dala akong cane sa inyo. At kanina may dala rin po ako wheelchair kay Manong. At sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong, ilapit nyo lang kay konsehal, kay kapitan. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Magtulungan po tayo dahil mahalaga. Napakahalaga po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. At gusto ko pong pasalamatan ng aking mga kaibigan, mga kasamahan dito po no, sa gobyerno. Dito po ang dati kong kasama noon sa administrasyon ni former President Duterte na siya po ang asawa ni Consejal April, ang aking kaibigan, si Secretary Martin Andanar. Palapakan po natin. Magalas Piñas na rin po yan. And of course, ang ating naglilito ako kay Ma'am Mel, kay Mayora April, at saka kay Councilor Aneli Aguilar. Dahil mga kaibigan ko to, para magkakamuka kasi. Kaya medyo nalito ako. And of course, ang ating masipag, number 1 na councilor po ng Las Piñas, Councilor Aneli Aguilar. Palapakan natin. Kaya kaibigan kami at malapit ako sa kanila. Asawa po niya si Secretary Martin Andanar. Bisaya rin po ito. Palapakan natin. Sino sa inyo Bisaya dito? Sos Maria Josep, kadaghan mo na Bisaya dari sa inyo. Sinong mga Ilonggo? Lente, mga parente ko na pinsan ko to. Lahat ng Ilonggo, pinsan ko kasi ang pangalan ko Bungo, ang pangalan mo Ilonggo. Mga pinsan. Ako po isang Batanggenyo na Bisaya. Bisaya po kami taga Mindanao. Sino taga Mindanao? Yun, mayong hapon sa inyo. Sa Muslim, Assalamualaikum sa inyo. Sino mga taga Visayas? Bulanon, Ilonggo, Waray. Sino Waray? Ako rin, Waray Kwarta. Meron lang akong dalang konting tulong. At sa mga taga Metro Manila, Las Piñas, Ilocano, Bicolano, at sa ibang parte ng Pilipinas, tandaan natin, Pilipino tayo, magmahalan po tayo. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino po. Dahil pang amalem, marhay na aldaw kaninyo sa mga Bicolano rin po. At gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mga opisyalis doon, of course, headed by my friend also, Mayor April Aguilar. Palakpakan natin. Vice Mayor Imelda Mel Aguilar. Palakpakan po natin. Congressman Mark Anthony Santos. Palakpakan po natin. Ang ating mga konsehal, no, nandirito po sila, Councilor, of course, Councilor Almi Aguilar, Councilor Mac Santos. Palakpakan natin. Councilor Maki Saito. Palakpakan natin. Kapitana Guadalupe Guada Rosales, palakpakan natin. Ang ating mga kagawad Ray Sanchez, palakpakan natin. Kagawad Edgardo Alfonso, palakpakan natin. Kagawad Benjamin Antolin, palakpakan natin. Kagawad Clara Cruz, Kagawad Leonardo Julio, Kagawad Kathleen Emil Marquez, Kagawad Luz Biminda Kilatan, palakpakan po natin. At sa lahat ng mga tumulong, of course, Police Colonel Sandro J. Tafalla, ang ating Chief of Police, ang ating mga uniform personnel, salamat po sa inyong lahat sa mga tumulong dito sa Las Piñas. And of course, ang ating CSWD Head, Miss Loie P. Romulo, salamat po. LGU and barangay officials, daghan salamat, maraming salamat sa inyo. At tumulong rin po ngayon ang Philippine Eagles, mga kuya at ate, headed by Kuya Rapi Ganya, Charter Governor, Kuya Alexander Veracruz, sa lahat po ng mga kuya na nandyan, maraming salamat po sa inyong tulong. Salamat. Tulong sa inyo. Meron lang po akong dalang financial assistance. Maliit naman po ito mula sa opisina ko. Pambili lang ng hapunan ninyo. Pagkain po importante ngayon. Gamitin nyo muna ito sa pagkain. Ha? Meron po akong dalang financial assistance. May dala rin po akong balde, grocery packs para sa inyo. May dala po akong container para pang-igib nyo po. At may dala rin po akong mga burger. Kumain na kayo? Buti pa kayo kumain na. Ako hindi pa. May mga t-shirt po ako at huwag kayo magagawaan. Lahat kayo may bola. Akong dalang bola. Bilang chairperson ng Committee on Sports,
iniinganyo ko kayo to get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Ilayo natin ang mga kabataan sa masasamang bisyo. Nakikiusap po ako sa inyo. At bilang chairman ng sports since 2019, alam ni Secretary Andanarian, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at 2 gold naman tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Mag-basketball kayo, may ring kayo rito, may dala kong bola, maglaro kayo ng basketball o volleyball po. Mga kababayan ko, proud lang po ako bilang chairman ng sports. Meron tayong eskwelahan, National Academy of Sports sa New Clark City. Pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo. Pwede pong pagsasabayin ang pag-aaral at pagtitraining po. National Academy of Sports. Isa po ako sa author at co-sponsor ng batas na yan. Gusto kong ma-expand po ito para sa mga rehiyon po sa Mindanao at sa Visayas. Pangalawa, chairman po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo ang kinabukasan ng bayang ito. At patuloy ko pong susuportahan ang mga panukalang batas na makakatulong sa edukasyon. Katulad po nung panahon ni Pangulong Duterte, yung Free Tertiary Education Act. Batas na po ito na libreng edukasyon sa mga state universities and colleges at nag-file din po ako ng expanded free tertiary education para may pagpipilian na po ang ating mga estudyante sa mga lugar na hindi ino-offer yung mga kursong gusto nila. Expanded free tertiary education. Importante po sa akin ang edukasyon ng mga kabataan. Pangatlo, dati po akong chairperson ng Committee on Health 6 years. Ngayon, vice chairperson na lang po ako dahil sa pagbabago sa Senado. At mga kababayan ko, bilang Vice Chairperson ng Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, may Malasakit Center kayo dito sa Las Piñas, di ba? Pangalawa, Super Health Center. Ano po yun? Yung mga, it's a medium type of a polyclinic. Basta maayos lang po ang koordinasyon between DOH at ng LGU, maglalagay po ng mga Super Health Center para yung mga check-up, yung mga minor cases, programang PhilHealth konsulta o yakap, pwede na pong doon na sa mga Super Health Center. Importante lang dito, pakiusap ko sa DOH, please make it operational. Gamitin niyo po ito sa tama dahil pera po ito ng tama. Maayos na koordinasyon at implementation, coordination between LGU at ng DOH po. Maganda po ang layunin ng Super Health Center basta magagamit po sa tama. Halimbawa, ako Batanggenyo, Tingloy, Island. Alam nyo, marami tayong lugar na sa island. Walang health center. Ngayon may health center na sila. Yung mga buntis, doon na mga anak, hindi na kailangan bumiyahe ng Batangas. Yan po ang magandang layunin ng Super Health Center. Pangatlo po, Regional Specialty Center. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Sa tulong ng mga kasamahan natin sa Senado, yung mga heart center, kidney center, proyekto po ito ng DOH, yung mga heart center ilalagay na po sa mga DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, may karamdaman sa puso, pwede na magpa-opera sa Zamboanga, pwede na magpa-opera sa Cagayan de Oro City, sa Cebu, sa Iloilo, sa Davao. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Maynila sa pagpa-opera sa puso at sa mga kidney transplant po. Doon na po gagawin sa ating mga probinsya. Isinabatas po natin para tuloy-tuloy po ang pagpupondo ng mga proyektong ito, Regional Specialty Center. Mga kababayan ko, yun po ang aking dala ngayong araw na ito at pupunta rin po dito ang NHA, mag-assessment sila para sa programang EHAM kung saan po sino mag-qualify, bibigyan po ng pambili ng housing materials po. Palakpakan rin po natin ang ating NHA kung sino yung mag-qualify po. Mga kababayan ko, hindi ko na po habaan ang aking sasabihin. Turing nyo lang po ako na parang kapitbahay ninyo, kuya ninyo, dito sa Las Piñas. At huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan nyo po ako ng pangalawang pagkakataon muli na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po malilimutan yung tulong na binigay niyo sa akin at tiwala. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At sa mainit na talakayan ngayon sa politika, napakainit po. Alam nyo,
Ang gulo na po ng ating bayan sa ngayon. Kaya labanan po natin itong korupsyon sa gobyerno. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption in government. Alam niyo po, pinipilit nilang inililihis ang katotohanan ngayon. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Alam niyo, meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam nyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, dinadamay nila, hindi naman, wala namang kinalaman yun sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga ghost project, di ba? Dapat managot po yun. Katulad ko, dinadamay kami. Lahat naman ng pamilya dito sa mundong ito, meron naman tayong mga negosyo pamilya natin. Ako, may negosyo po pamilya ko, wala pa ako sa mundong ito. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. I observe delikadesa at hindi po ako nakikialam sa mga negosyo ng aking pamilya dahil may trabaho po ako bilang senador. I observe delikadesa, hindi po ako nakikinabang sa negosyo ng pamilya ko at hindi po ako nakikialam at hindi po ako nagbibigay ng pabor kahit kailan po. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumpukin po yung may kasalanan, yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, wala tayo rito ngayon, di ba? Kung mga nagpatayo sila ng evacuation center, ilang evacuation center ang pwedeng ipatayo sa mga pondong ngayon. Alam nyo, batas na po itong Ligtas Pinoy Centers Act. Mandatory evacuation center. Ako po ang principal author. Batas na ito. Sana yung pondo sa flood control ginamit nila sa evacuation center. Wala kayo rito ngayon sa gym. Meron kayong maayos na higaan tuwing may nasusunugan, nababahaan. Ang pwedeng ipatayo na evacuation center, 60,000 sa buong Pilipinas. Kung ginamit po yung pondo ng flood control sa tama, meron na sana tayong 80,000 health centers at 800 na mga hospital. At ang pwedeng ipatayo nun, 300,000 na classrooms ang pwede pong ipatayo. Ngayon, ilang classroom lang po napapatayo, di ba? Alam nyo, 22 lang napapatayong classroom sa ngayon. Sana ginamit po yung pondo ng flood control sa tama. Ginamit po para sa mga classroom. Marami sanang estudyante na kinabang sa ngayon po. Magtulungan po tayo, huwag tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Seek the truth po, yung katotohanan lamang. Mapanagot po ang dapat mapanagot sa issue ito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong tiwala at hindi ko sasayangin ang tiwala ang binigay niyo po sa akin. Yung bumoto po sa akin ng 27 million, hindi ko sasayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin. Salamat po sa inyong tiwala. Magtatrabaho po ako, serbisyo, sipag, at malasakit po ang pwede kong ialay sa bawat Pilipino po. At yan po ay patuloy kong gagawin po. Hindi po ako titigil sa pagsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang kayo po naghihirap, nangangailangan ng tulong po. Kahit na konting tulong lamang po ito at makapag-iwan po ng konting ngiti tulad ni Manang. Yun po. Masaya na po ako, Manang, pag nakikita ko masaya kayo. Kanina nagluluha ka, ngayon tumatawa ka. Masaya na po ako na makita kang masaya ngayong araw nito. So salamat po muli sa pamilya nila Councilor April. Salamat po sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Ay, meron pa pala ako ipaparapol rin mamaya, ha? Gamitin papunta ng Tagaytay. At huwag niyong kalimutan magdala ng pambili ng gulong. Pagdating sa Tagaytay, pud-pud na ang gulong. Gusto niyong dumami yung bike? Sige, hatiin niyo, tag-isang gulong kayo. Pero dadagdagan ko ng cellphone. Cellphone. Rapol na rapol. At sapatos sa panglalaki at sapatos sa pangbabae. At isang relo rin po. Meron po ako ipaparapol sa inyo. So just call me Kuya Bongo. Pakiusap ko lang, huwag mo akong tawaging Kuya kasi mas matanda ka sa akin. Lahat kayo, Kuya, mga Eagles, Kuya, tawagan natin. Kayo, lahat kayo, Kuya, pwede niyo akong tawagin. Madaling tandaan na
pumunta kayo sa kanto, pag traffic, ano maalala nyo? Pag gutom kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? O, kita nyo. Anong pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Ipagdasal nyo naman si Tatay Digong ang kanyang kaligtasan, kalusugan at kanyang kalayaan. Alam nyo, nagtrabaho po si Tatay Digong sa 6 na taon. Alam ni Secretary Martin yon. Buong sipag, buong pagmamahal ang ginawa niya para sa kinabukasan ng ating mga anak. Patuloy po natin ipagdasal si Tatay Digong. Yan po, pakiusap ko sa inyo, mga kababayan ko. At ang paborito naming ulam ni Tatay Digong, ang tawag sa mahilig sa alak, laseng. Ang mga laseng ko, wag uminom. Pag nagmamaneho, delikado. Pag may nangyari, ako maalala nyo pag kayo ay na. Kita nyo? Anong paborito nating araw? Walang trabaho? Linggo parate. Hindi nyo malilimutan ang pangalan ko. Pag may kwek-kwek, ang paborito ko, yung kwek-kwek, itlog ng Kita nyo, may pugo pa rin. Salamat mahal na mahal po kayo rito sa Las Piñas. Mga kababayan ko, meron lang po sasabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsaservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay na binigay niya sa akin. Na mahal ko po kayo lahat. Maraming salamat.